ba, hindi lahat ng pinakamalalakas na spiritual battles ay nagsisimula sa rebellion. Hindi nagigising ang isang tao, isang araw, at sasabihin, gusto ko nang lumayo sa Diyos. It happens slowly. Yung prayer, nagiging inconsistent na. Ang conviction, negotiable na rin. Pero pwedeng sabihin na, di naman tumigil mananampalataya. Kaya lang, hindi na priority si Lord. Pwedeng sabihin na hindi naman tinalikuran si Lord. Kaya lang, nire-arrange na kung kailan na lang okay or kahit ano na lang. At dito patungkol ang message natin. 2 Corinthians 6 verse 14 says, "Do not be unequally yoked with unbelievers." Imagine natin ang yoke. Ito yung farming tool. Pamatok na nagbubuklod sa dalawang hayop para sabay na humila. Kung ang isa malakas, ang isa mahina, pareho silang may hirapan. Kung ang isa pakaliwa, ang isa naman pakanan. Wala silang direksyon. Hindi sila makakausad, hindi makaka-move forward. Ang verse na ito ay hindi tungkol sa salvation. This is not about who can be saved, but how saved people o mga believers should live wisely. At sa pagpapatuloy ni Pablo, ang sabi, "For what fellowship has righteousness with lawlessness? What communion has light with darkness?" Hindi sinasabi ni Pablo na mas mahalaga ang isang tao kaysa sa iba. Hindi ito usapin ng superiority. Ang punto niya ay malinaw. Magkaiba ang direksyon ng liwanag at kadiliman. Kaya't ito ay issue ng alignment. Ito ay tungkol sa pagiging iisa ang sinusunod na Panginoon. At kapag iba ang direction, someone will eventually adjust. Ang tanong, sino ang mag-a-adjust? Genesis 2 verse 24 says, "The two shall become one flesh." Ang one flesh na sinasabi dito ay hindi lamang physical. It is also emotional, spiritual, and generational. Nire-enforce din ni Pablo ito sa 1 Corinthians 6 verse 16. "He who is joined to another becomes one body." So kapag may oneness, may shared access. Ang dala ng isa nakakaapekto sa isa. Sa marriage o kahit sa deep dating intimacy, ang dalawang mundo nila ay nagsasama. Dalawang family history, dalawang belief system, dalawang spiritual atmosphere. Ibig sabihin, marriage is not just union. Hindi lang ito paghawak ng kamay o pagdidikit ng katawan. Ito ay pagsasanib ng mundo. It's merging, and merging always produces influence. Kapag ang spouse ay committed sa Diyos at ang isa ay hindi, nagkakaroon ng tensyon sa spiritual authority sa tahanan. Kapag hindi pareho ang direksyon, ang pag-ibig ay nagiging lugar ng labanan. Dito may magkakaibang tensyon. Merong parang buong barangay dinig ang sigawan. Merong parang tahimik lang. So hindi laging loud, hindi laging dramatic. Pero may compromise. May pag-iwas sa spiritual conversations. Merong mga sagutan na okay na lang, okay na. Kahit may discomfort. Ibig sabihin, may silent friction. Yung isa gusto mag-pray. Yung isa walang interes. Yung isa naman gusto magpalaki ng anak na may takot sa Diyos. At ang kapartner nagsasabing, bahala na sila paglaki nila. Diba parang mukhang maliit na bagay? Pero hindi ito simpleng difference of opinion. Ito ay clash of foundations. At kapag ang pundasyon ang magkaiba, ang bahay ay may hirapang tumayo ng may katatagan. So, hindi lahat ng division ay nakikita. Pero ramdam ito ng mga anak at sila ang apektado, ang nalilito. Kanino sila susunod? Anong paniniwala ang kanilang susundin?
At itong kondisyon ng pag-ibig na ito mismo ang nagiging doorway sa spiritual warfare ng isang sambahayan. Bakit nga ba may warning ang Diyos sa sinasabi sa verse na ito na unequal yoking? The issue was not the race. Hindi ito tungkol sa social status, edukasyon o kultura, kundi faith alignment. Dahil alam ng Diyos ang epekto ng intimacy ng believer at unbeliever. Sa warning part ng verse na ito, "They will turn your sons away from following me." Ang sabi dyan. Notice natin yung salitang turn away. Ibig sabihin hindi instant rejection. Hindi agad-agad, kundi unti-unti. Tingnan natin si Haring Solomon. Di ba hindi siya nagising at bigla na lang nagdesisyong lumayo sa Diyos? Walang malaking eksena ng rebelyong nangyari. Pumasok ang influence sa kanya ng mga paganong asawa niya. So may emotional attachment, may compromise. At dahil may intimacy, may access. At dahil may access, may influence. Ang intimacy ay hindi neutral. Ang sexual union ay hindi lang physical pleasure. Ito ay covenant bonding. At kapag may covenant, may spiritual consequence. That is why love, when misaligned, can open doors to spiritual battles that God never intended for you to fight. Hindi dahil masama ang pag-ibig, kundi dahil ang maling alignment ay may spiritual na epekto. If you belong to Christ, you are His. Ang tunay na mananampalataya ay nasa ilalim ng tagumpay at proteksyon ni Kristo. Walang curse na may legal claim sa spirit mo. You are redeemed. You are sealed. However, sa mga area na kung saan may area ng compromise, agreement sa maling bagay, o may bukas na pinto ng kasalanan, doon pa rin maaaring makapasok ang kaaway para mag-oppose o humadlang sa plano ng Diyos. Hindi ito tungkol sa pagkawala ng kaligtasan ng believer. Ito ay tungkol sa unnecessary warfare. Kaya nga may warning tungkol sa unequal yoking. Kasi maaari nitong hilahin ang believer sa mga spiritual struggles na hindi naman talaga kalooban ng Diyos na pasanin niya. And which is why God designed marriage to be only between two believers who are both under His covenant. Muli, protected ang believer. Pero take note natin, wrong unions can invite unnecessary spiritual struggles until they consciously renounce and stand firm. Yung matatag na pagtayo sa otoridad ng Panginoong Hesus. May mga nandito na maaaring nasa ganitong sitwasyon na. At kung ikaw ay nandyan na, may pag-asa, may grace. Ang biyaya ng Diyos ay sapat. Sabi sa 1 Corinthians 7 verses 12 to 14, ang sabi dyan, kung willing magkasama ang unbeliever at believer, huwag daw paghiwalayin. Hindi ito ang ideal design, but it is redeemable. Ang Diyos ay makapangyarihang kumikilos kahit sa mahirap na sitwasyon. Ito ang believer, ang magiging sanctifying influence. Siya ang spiritual anchor. Siya ang channel of grace. At sa mga pipili pa lamang, sa mga nasa decision stage pa lamang, huwag niyong maliitin ang spiritual alignment. Huwag niyo sanang ipagpalit ang eternal direction para sa temporary emotion. Hindi lang ito tanungan tungkol sa compatible ba o hindi. Ito ay tungkol sa lordship. Sino ba ang nagde-define ng decisions mo? Sino ba ang nagde-define ng future mo? Sino ba ang may final authority sa bahay niyo? We were not saved just to experience romance. We were saved to fulfill purpose. Hindi tayo tinubos ng dugo ni Jesus para i-negotiate ang obedience natin sa Kanya. Hindi tayo tinawag para magkaroon ng relationship na nagko-compete sa Kanya.
This sharing is not about choosing between God and a person. This is all about surrender. So yes, love deeply, love sincerely, love with kindness and courage. But yoke your life, your covenant, your future household, your spiritual direction to someone who is walking toward the same Lord, under the same surrender. Dahil kapag iisa ang Panginoon, iisa ang direksyon. Kapag iisa ang direksyon, may kapayapaan ang tahanan. At kapag may kapayapaan ang tahanan, walang puwang ang unnecessary spiritual warfare. At kapag ang sentro ay si Kristo, ang pag-ibig ay hindi magiging battlefield. Ito ay magiging altar ng pagpapala.